Hello guys! Welcome back to my channel! Marami ang nagtatanong at nagtataka na ating mga kababayan na pauwi ng Pilipinas kung bakit print OEC agad ang lumalabas sa kanilang OEC kapag sila ay kumuha nito. Marami ang nagtatanong at nangangamba kung bakit print OEC agad yung lumalabas kapag po sila ay kumukuha ng OEC exemption. Isang dahilan po is wala po kayong binago sa inyong kontrata. Hindi po kayo nagpalit ng employer, kaya po ganun na ang lumalabas agad. So, ang tanong, okay lang ba na ganun ang lumabas at iprinin ko yung OEC ko? Yes guys, okay lang yan kasi nga ganyan yung nilabas nilang OEC ninyo. So, sila yung nag-decide kung anong OEC ang ibibigay nila sa inyo. So, hindi nyo problema yun, nasa ano yan, nasa system nila. Ang gagawin nyo lang guys is be sure i-check nyo yung ticket niyo dahil wala pong nakalagay dyan na flight dates. So, hindi niyo ma-edit dyan kasi nga print OEC agad yung nakalagay. Ang gawin nyo lang guys is mag-acquire kayo ng OEC na within 60 days. So, tingnan nyo yung nakalagay sa ticket niyo. Kailangan dapat bago kayo kukuha ng OEC is be sure na meron na po kayong ticket. Ayan, binilhan na po kayo ng ticket ng mga amo ninyo. Pwede na kayong kumuha ng OEC. Siguraduhin lang na within 60 days is hindi ito expire. Ayan, huwag kayong kumuha ng OEC kapag alanganin yung 2 months or 60 days sa petsa ng kukunin yung OEC. Okay guys, ngayon naman, kapag kumuha kayo ng OEC is, like for example, ang lumabas doon is, kumuha kayo ng OEC is, expiration is January 1st, okay? Ang expiration niya is, ang flight ninyo is January 5th. So, nag-expire yun ng January 1. So, dahil nakakuha na kayo agad is na-expire siya, pwede po kayo ulit kumuha agad ng another OEC. Ang kailangan nyo lamang is kailangan ma-expire po yung kinuha ninyong OEC bago kayo mag-acquire agad ng OEC. Okay, ang tanong naman is, paano kung hindi na kayo nakakuha ulit? Ayan, pwede po kayong magpunta sa mismong POEA offices para kumuha ng panibagong OEC. So guys, hindi lahat ng kumukuha ng OEC exemption is ganito yung kanilang resulta na nakikita nila na print OEC agad. Sa akin naman, kapag nag-login ako is meron po siyang flight date. So iba-iba po tayo ng sitwasyon ng mga nakukuhang OEC. Dahil mayroong ganyan na lumalabas and mayroong wala naman, okay naman. Siguro is system under system maintenance po sila kasi nga may lumabas po na ginawa nila na bago ngayon na DMW mobile app na kung saan yun na yung gagamitin natin na QR code, hindi na OEC. But then ngayon guys is hindi pa rin marami pa rin nagtatanong kung bakit hindi nila mai-login yung mga account nila sa DMW na account po nila sa OEC. So yung iba po is hindi nila ma-login kasi yung mga problema is for example, dahil na experience ko po is nilagin ko sa aking cellphone, hindi ko siya malagin. Pero nung nilagin ko sa ibang device is nakalagin po ako. So, yun yung gawin yung isa na example. Pwede nyo gawin yan. Kung ayaw pa rin, guys, is hindi siya mag-login is under system maintenance po sila. Hindi nyo po problema yun. Ang gagawin nyo na lang is pumunta lang kayo sa mismong POEA services kapag hindi po kayo talaga makalagin or sa DMW office para humingi ng tulong kung paano yung gagawin ninyo. Okay guys, sa mga nakalagin naman na hindi alam mag-update ng kanilang profile dun sa OEC. So pumunta lamang kayo sa sa online services, sa sinabi kong website kanina. Mag-login lang kayo doon. Kapag na-login nyo po iyon is pumunta kayo sa my profile dito po sa kaliwa. Yung kaliwa niya, i-click nyo po yan. Makikita ninyo yung edit. Ayan, i-edit nyo lahat ng information kung bago na po yung amo ninyo, bago na po yung kontrata ninyo, bago na po yung sahod ninyo, and so on. Para ma-edit po ninyo yung information ninyo sa old na record ninyo sa inyong account. Sa mga nagtatanong naman na kumuha or gumawa ng account sa e-registration is bakit
online appointment yung lumalabas. Kasi nga guys, kung first time po ninyong kumuha ng online OEC is appointment po ang lalabas talaga dyan. Pumunta po kayo sa office ng POEA services at magpa-appointment, magpa-appointment kayo or pwede kayong dumiretsa doon. Kasi guys, ang OEC exemption is para lamang ito sa mga nakakuha na or nakalagin na sila once before, nakauwi na sila and lalagin ngayon ulit is wala nang makikitang appointment. Kagaya ko po is lagi po ako umuwi every year is hindi na ganun yung nakikita ko. Wala na po siyang appointment. But noong mag-acquire ako ng bagong OEC dahil first time ko pong kumuha ng online OEC is kinailangan kong pumunta talaga sa POEA services or sa DMW office. So ganun po yung gagawin nyo guys, yung mga first time na kukuha ng OEC na makikita ang online appointment is pwede kayong mag-appointment or pwede kayong dumiretsa sa office para kumuha ng OEC exemption mismo. Okay, next na tanong. Pwede bang kumuha ng OEC sa Pilipinas? Ayan. So, yes guys, pwede kasi ang OEC is gagamitin po natin palabas ng bansa. Kung tayo ay babalik na sa abroad, kung tayo ay babalik na sa ating mga trabaho. Kasi guys, ang OEC or tinatawag na OFW e-travel, OFW Pass pala. Iba ang e-travel at saka OFW Pass. Ito yung gagamitin natin kapag paalis na po tayo ng bansa. And guys, magkaiba ang OFW Pass. Ito po yung OFW Pass is same as OEC. Ito lang yung bagong version nila. At iba rin yung kukunin nating e-travel pass na green QR code kapag papunta tayo sa Pilipinas at blue QR code naman kapag palabas tayo ng bansa at pabalik na po tayo sa ating mga trabaho sa abroad. Okay guys, yan lamang ang gusto kong i-share sa mga nagtatanong kasi may nagko-comment po sa aking comment, sa aking in-upload pa na paano kumuha ng OEC na hindi na may mga problems na lumalabas ang print OEC agad. Sana ay nasagot ko po ang inyong mga katanungan at sana ay nakapagbigay ng idea at impormasyon ang video na ito. Kung inyo pong naibigan ay inihiling ko na naman at maglalambing na naman ako ng isang like, mag-comment kayo sa aking comment section is welcome ko pong sagutin ang inyong mga katanungan sa abot ng aking makakaya. I-share na rin ang video na to at mag-subscribe sa aking channel para ma-inspired pa po akong mag-upload